Magandang hapon mga kuha. So ito no, dito tayo sa isang lugar na kung saan ay ito ay gustong rentahan para gawing sagingan, no. So sa karanasan natin, yung pagrenta ng mga kumpanya ng ganito ay hindi po talaga saging ang habol nila, kundi yung mga nailibing dito. So ito, dahil hindi pa sila nag-uumpisa, so gagamitin natin yung locator natin kung bakit ito yung lugar na napili nilang rentahan, no? So ito, dating swamp ito, no? Dating itong tubigan. Ngayon medyo tumubo na yung mga damo at nagiging anuan na lang, lipatan ng mga baka o kalabaw, no, pagkain. So ito mga kuha, ito yung south, dito yung north. Sa mga gumagamit dyan ng locator o gold hunter na kagatulad dito ginagamit ko, no? So ang paggamit dito, kailangan mag facing south ka muna, facing north o facing north ka, kasi yun yung circulated ng mundo natin, no? Yun yung gravitational pattern nya, no? North to south o south to north, no? So doon mo siya kukuhanan ng kumbaga doon mo siya ground balance, no? So kapag hindi nyo ginagawa yun, malamang hindi nyo malulukit yung item. So itong gold detector mga kuha, hanggat hindi nalilibing ng 20 years ang ginto o yung precious metal, ay wala po yung singaw, no? Wala po yung parang frequency na hahabulin niya, no? So ang kailangan ng gold hunter ay yung ginto na nailibing 20 years pataas na nasa lupa ang gold. So dahil 80 years na tayong simula nung sinakop tayo ng Hapon o ng Japanese, yung nilibing nila dito ay makikita ng gold hunter. So kung yung mga bagong ginto, hindi niya po yan kukunin, no, hanggat hindi lumalagpas ng 1 kilo mga kuha. So ito, so kailangan facing south o facing north, kukuhanan siya ng direction. Kailangan din stable ang inyong katawan nito mga kuha. Tapos ang sunod, facing north. Tapos west to east. Kuha. So kapag nag-locate na kayo mga kuha, pwede nyong mag-face sa north, pwede ka rin mag-face sa south. So, unahin natin yung south kung saan siya tuturo mga kuha. Yan mga kuha, dito niya tinuturo. So uulitin natin mga 4 na beses ang pag-uulit nun kung consistent yung turo niya. Yan mga kuha, pangalawa na yun. So ang pangatlo
ay tatalikod ka ngayon. Facing sa west. Ayan mga kuha. So, isang direction lang ang pupuntahan natin. So, pagdating dito sa dulo mga kuha, no, so, kailangan mong lakaran nito. So, huwag nyong ikilos-kilos to gold detector. Sa mga gumagamit ha. So, pag dito, so dito siya nakaturo, no. Itong bundok yung tinitingnan nyo. So, saan dito ngayon? Ayan mga kuha dito pa. So, ibig sabihin, maliit na bundok ko yung mga kuha, no. Ayan mga kuha. So ito, hindi siya nakaturo mga kuha. So lilipat tayo ng area. Maglalakad tayo, no. Kung yan pa rin yung ituturo niya. So ilalakad natin yung gold hunter, no? Lakad natin kung tuturo ba siya doon. Ayan mga ko, tumuturo siya. Sinusundan niya yung turo yung item. Ayan o. So kung lumagpas ako dito yung sentro niya, tatayuan mo yung mga kuha. Ayan. Ito yung sentro mga kuha. So dalagpasan pa natin, no? Natin. Ayan. Facing south. So facing north tayo. So kung dito siya kukuha, alamang hindi totoo yung nakuha niya dito. So dapat dito lang, no? Ayan mga ano, ito talaga yung turo niya dito. So balik tayo doon at puntahan natin yung area na yan. Tara. May naghukay dito. Medyo malalim ang hukay, no? Malalim. Ayun. Kuweba na. Ayun o. Medyo malalim yung hukay. Yan natin, makita ba natin? Ayan o. Ayan. Ayan. Ayan yung kain dito. So nasa paanan ng bundok. Dito. Sagingan. Ayan. May mga buli dyan o. Ayan kasagingan. So ito mga kano, testingin natin yung long range, yung long range niya kasi itong gold hunter ay isang long range, no. So ang susubukan natin ay itong 1,000 meter. Ayan, makakuha no. Ayan. So ito mga kuha, kung titingnan mo, andun yung nalukita ni kanina, yun, no? Yun. No? So 1,000 meter ang ating susubukan. So ganun pa din, set natin sa marap tayo sa south, no? Kailangan nyo mag ground balance lagi. Every time na gumamit kayo nito, ground balance talaga.
para hindi kayo mapunta sa iba, no? Tapos mag-uumpisa kayo sa south, mga kuha. Yung mga kuha, no? Dito pa rin yung turo. Tapos panorte. Ito yung target, oh, nandito. Nasa north east, norte, nandito sa gitna. Target. Yung mga kuha, no? Ang 1,000 meter ng Gold Hunter ay actually ito mga nasa ano ito eh, 300 meters lang ito eh. Pero accurate pa rin yung tumbok niya, no? Accurate pa rin yung punta niya, no? So ito ang kakayahan ng Gold Hunter, mga kuha. So kapag bumili kayo, kasi wala na tong Gold Hunter sa you know, sa market, ang pinaka bagong version nito ay isang Smart Gold Hunter. Mayroon tayo nun, no? Pero dito ako bilib sa kanya kasi kahit 2,000 meter ay kaya niyang ituro yung treasure buried ng 20 years sa lupa kasi yung singaw. So yun ang hinahabol niya. So itong Gold Hunter, mga kuha, ay legendary na to, no? Ayun, no? Ito pa rin turo niya. Nasa northeast, northeast ito sa gitna na to. So marami kasing nagsasabi, mga kuha, na yung Gold Hunter daw nila ay hindi gumagana ng maayos. Malamang, mga kuha, hindi nyo kasi nagagawa yung ginagawa ko, kasi kailangan every na gumamit kayo ng locator ay ginag-ground balance nyo yan, no? Tapos yung ibang locator naman, mga kuha, ay hindi talaga nakakalocate yun. Kaya nga siya binibenta na lang ng mura dahil wala talaga nalulocate. So itong Gold Hunter, kapag na tinuro kung saan yung papunta niya, doon lang kayo papunta. Tapos pagka malapit na kayo, so i-short range nyo na, tapos sa kanyo hanapin kung saan siya iikot. Halimbawa itong Gold Hunter ko, inikutan niya to, no? Inikutan niya to, ayan, facing south ako, inikutan niya, no? So yung item nito nandyan, nasa harap niya, no? So kapag mag norte ako, umiikot siya, so ibig sabihin pa south pa rin yung, so magpas pa rin ako. So yung ito, ginagamitan siya ng scanner. So halimbawa ito yung tinuro, so ito yung i-scan mo, 10 by 10 ang pag-scan mo, makakuha. So yun ang kakayahan ng Gold Hunter. Ayos. 4 key ENB, nakaukit sa puso. So ito yung mga ano, galing tayo doon, pero ang nalalukit natin dito. So ito yung area na kung saan nandito yung sign, yung puso na baliktad,
tapos may nakasulat na ENB. So papakita ko sa inyo ang sign nun kasi na-picturean ko pa. No, na-vlog ko na ito dati. Binalikan ko lang kasi akala ko kinuha na ito. So baka sakaling may magrenta dito at kasi sagingan baka magbako. So usapin natin na pahukay natin yun, no? Kung papayag. Ito mga ko, ano? So galing dito sa puso. Ito yung south, no? Ito yung south. Dito yung norte. So dito yung west, no? So nandito siya sa norte, northwest, no? Northwest siya. Okay. So norte, south, west. So northwest siya. Kung doon tayo sa baba, pa northeast siya. Pero pag nasa sign siya mga kuha, ay nasa northwest ang item. So ito mga kuha, tutungtungan natin itong nilagyan ng sign at lulukit natin kung saan siya patatama kasi nandito yun tumatama kanina. So maganda nito para masasabi nyo talaga na gumagana yung Gold Hunter. Umupo kayo, no? Upuan nyo yung parang hindi kayo gumagalaw, siko nyo nandito, no? Kasi minsan sa kakagamit ko nito ng Gold Hunter na to ay nakilala ko na siya kung paano siya gumagana, no? So sa sobrang tagal ko siyang gamit, talagang nakilala ko siya, no? So susubukan natin, facing south pa rin tayo at ilalagay natin itong siko natin dito para hindi siya kikilos. Ayan mga kuha, no? So isa pa makakuha. Naghahanap na ng amo itong mga aso na ito Ayan mga kuha, no? Yan pa rin yung dinidetect niya. So isa pa ulit. Yan mga kuha, no? So tatlong beses niyang tinuturo doon ang item. So facing north tayo, ganoon pa rin ang gagawin natin. So hindi ako stable, no? Kailangan stable ako. Makuha, no? Ito pa rin yung tinuturo niya. Isa pa. Yun makuha. So itong linya na to ang lagi niyang tinuturo. So hahakbangin natin to, papaakit tayo, no? Going to north. Ayan, stable na siya. Nasa high hill na tayo. Laging mag-uumpisa sa south mga kuha. So sa mga gumagamit ng Gold Hunter, no, na ganito, no, laging ganon yung gagawin ninyo, no. Sa mga smart Gold Hunter, hindi ko alam ang proseso noon, pero alam ko automatic siya kasi mayroon siyang antena na purifier,
ito wala. So kailangan mong mag ground balance. So ito stable na ako. Ayun, makakuha. So ito pa ring area na yun. No, kung doon tayo, tuwid siya papunta doon. Pero kung dito tayo sa taas, dito siya tumuturo. So same direction yung tinuturo niya makakuha. So kailangan stable mo yung gamit mo at hindi ka maglilikot. Huwag mo siyang ikilos na ikilos. Hayaan mo siyang kumilos. Kahit may hangin, no, against siya sa hangin, yun pa rin yung tinuturo niya. So panopi tayo, facing north. Yun, doon pa rin yung tinutumbok niya makakuha. So yun ang target sa susunod na mga panahon na pumunta ako dito. So anong ibig sabihin ng END? Ang END mga kuha ay dalawang item ang pinagkahiwalay. So malamang dalawang item dyan kasi dyan lang siya tumuturo. Dalawang item ang pinaghiwalay dyan. So ang puso dahil baliktad, siya ay nakaturo dito pataas at hindi nakaturo pababa. Pero may guhit siya na sinasabi ay ENB. So ibig sabihin ang kahulugan nun ay kabaliktaran. May 4 yun, may 4 alam ko may 4 yun eh. 4 key. No? Baliktad na puso siya tapos may 4 key. So ibig sabihin ang 4 ang kahulugan niyan ay kabaliktaran. Hindi ka lalagpas. So, hindi ka lalagpas dun. So dito ka lang, itong burol lang ang hahanapan mo. Itong burol na itong mga kuha ay parang nagiging isang parang dila, no? Parang gumanon siya. Parang pagong siya na malaking yan na andun yung ulo, no? So A and B, 4 key E and B, baliktad ng puso, no? Ang kahulugan nun kabaliktaran kung saan tumuturo yung puwit ng 4. So doon papunta yung E and B. So yun mga kuha, ito ay nireview ko lang, na-vlog ko na ito. Tingnan ko ulit yung area kung nagalaw na kasi napaka-interesado ko dito. So hindi pa rin. At yung sign, sinira na. At nalulukit ko pa din. So yun mga kuha, no, ito, dahil hapon na, no, sa mga nagbabas dyan, no, ano bang letra no? Letter D, no? Parang kilala ko yun eh. Pero mga kuha, maraming salamat sa iyo sa nagbas dyan dahil lumaki yung kita ng YouTube ko, no? Habang nagbabas po kayo at nagko-comment o nanonood kayo, malaking tulong yun sa akin kasi dadagdag yun sa mga pang araw-araw kong kita, no? So marami tayong makakabili na ulit tayo ng scanner dahil sa kita natin sa YouTube. Sa YouTube dyan, nagpapasalamat ako dahil ako ay inyong napagbigyan na ako ay mamonetize 1 year ago na, no? So November, so 1 taon na akong nagbo-vlog at mukhang hindi ko alam yung anniversary ko, pero itong November ang alam ko na ako ay nag-1 taon. So maraming nangyari sa akin, no, sa buhay ko sa loob ng 1 taon na pag-vlog ko, at yun ay tinanggap ko as a challenge, no? So wag kayong sumuko mga kuha dahil walang ibang makakatulong sa inyo, no? Sa mga kakuha ko dyan, walang ibang tutulong sa inyo kundi ang sarili ninyo, no? Walang kaibigan ang magsasabi sa inyo tutulungan kita, hindi po.
Iahon nyo yung sarili nyo, iaangat ninyo yung sarili nyo. Kahit ano pa mangyari dyan, no? Ay, tutuloy nyo lang ang inyong gawain. Dahil ito ay hindi nakakasama, kundi ito ay nakakatulong din. So ganun din ang nangyari sa akin mga kuwa, no? So nagpapasalamat ako dyan sa YouTube at binigyan niya ako ng pagkakataon. So umabot na tayo ng 27,000 subscribers. So 300 na lang at 3,000 na lang, 30,000 na tayo. Nagpapasalamat ako dyan sa mga subscriber ko at di kayo sumuko sa papanood ng ating vlog. Sa susunod na mga vlog natin ay pupunta na tayo sa mga bata, no, na ating tutulungan kasama ang aking nag-iisang co-op ko, CCT, no. Maraming salamat sa inyo, CCT. Dahil na-invest ko yung extra ko na pera, i-invest ko sa kanila. So nakakatulong tayo sa mga batang hikaw sa buhay, pamilyang hikaw sa buhay. So ito mga kano, hapon na naman. So magpapaalam ulit ako sa inyo ngayong araw na to, at mag-iiwan na huwag po kayong sumuko sa inyong buhay. Masaya pong mabuhay mga kuwa. Ayos. Pero yung pagkakainin namin, ang dami, no? So ang sabi ni ate, mukbang na daw ito. No? So salamat tayo sa mga tao na mababait na tulad nila. So mayroon kaming sinabawang manok, sinabawang baka. Ano ito? Lukot. 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 Tapos ito May lukot. tuna, no? Tuna. Biling. Dito Buntot ng Bariles. Bariles, no? So sponsored by Mr. and Mrs. Dagat. No? So napakabait ng pamilya dahil magpapa-scan lang sila, papaluki, pero ito yung kakainin namin. So parang naghandaan na kami dito sa restaurant. Anong restaurant to, pre? Seafood. Malapit lang sa abot, pangalan naging Lake Becker. Okay. Kusina ng Kabakan. Kusina Kabakan, no? Kusina Kabakan. Ayun nga pala, no? Ayun nga ako. So, Kusina Kabakan. So, along highway mga kuha, no? Napakaganda. Tapos, tabing dagat. Tabing dagat. At yung kakainin namin, Dami nito. dami nito. Yun lang ang hindi natin alam. Mura kasama na ang pamahaw pa ni Udto. Panihapon, apil na. Kapila din. So, yun, no? Kakain mo lang kami mga kuha. Ayos! Ayos.